ang tanong ko, attorney, ito ginagawa nilang ano ngayon ginagawa nilang, sabi mo nga kanina, scapegoat itong 18 Marines, talagang ginagamit nila. Kanya-kanya silang gamit dito sa 18 Marines. Pero, sa tingin ko, pagka ito ganito ang nangyari, hindi na natin mahahabol kung sino talaga magnanakaw. Masasabi mo ba na pwede pa nating magamit si Zaldico bilang alas para mapanagot itong mga magnanakaw sa gobyerno na alam naman natin na ngayon nagsabuatan na talaga sila lahat? Well, una-una, lahat naman yung mga Marines na yan, empleyado lamang ni Zaldico. So si Zaldico talaga ang nakakaalam kung ano talagang inutos niya dyan sa 18 Marines at kung kanino talaga napunta yung mga perang yan. No? At nagsalita na naman si Zaldico, ano pa bang gusto natin? Kompleto naman ang kanyang salaysay doon sa mga video na rinilis niya kung magkano dineliver. Kasama na dyan yung 25 billion na nakarating presidente dahil nagkaroon nga siya ng 100 billion na insertion. No? So sa akin, habang nandyan si Zaldico, yung mga 18 Marines, kasi sila magbaliktaran, hindi mabubura na yung motor mismo, yung nag-utos mismo, ay minsan na nagsalita. Pangalawa, hindi pa naman tapos ang boxing. Nandyan pa yung Adrian Bersamin. Nandyan pa yung dating Chief Justice Bersamin. Nandyan pa yung Amina Pagdanganan. At nandyan pa si Secretary Bunoa na nagsisimula ng kumanta ngayon. Hindi nila po pwedeng itago ang isang mabahong pagnanakaw dahil eventually lalabas ang katotohanan. Kung hindi ngayon, then pagdating sa tamang panahon. Pero tingin ko, parating na tayo sa tamang panahon dahil nagsalita na nga si Zaldico, nagsalita na yung Marines 18, matter of time bago magsalita yung iba pang mga nadadawit. Ako, tingin ko talagang lalabas at lalabas si Zaldico dahil kahit anong tago gawin niya, kinakailangang patayin siya ng gobyernong ito. Dahil pag siya'y nabuhay at nagbigay testimonya, malinaw na malinaw maging pananagutan ng presidente mismo. Kaya aking advice, payo kay Zaldi, tago ka pare dahil ikaw talaga hindi ka lang nais hulihin ng gobyernong ito, nais ka nilang patayin dahil ikaw ang may hawak sa alas, no? At sa katotohanan na ang mastermind sa kakurakutan sa sistema ngayon ay ang presidente mismo. Attorney, sabi nyo, tago si Zaldico. Hindi kaya naabot na siya kasi biglang tumahimik eh. Diba? Asa na siya? Wala nang, hindi na nasundan yung video niya. Hindi kaya baka nagkaroon na ng agreement yung dalawang kampo? Well, hindi natin alam, no? Pero ako, kung nakikinig si Zaldico, hinahamon kita. Nagsimula ka na iyong revelasyon. Kung gusto mong mapatawad ng taong bayan, kung gusto mong magamit as state witness at makaiwas sa pananagutan dahil ikaw ay meron ding personal na pananagutan sa mga nangyaring nakawan, magsalita ka na ngayon. I-perpetrate mo ang testimonya sa hukuman. Nang sa ganon, kung ikaw ay patayin nila, nandiyan na yung testimonya at hindi na po pwedeng mabaliwala. So, paging Zaldico, sana dinggin mo ang aking panawagan. Kaya alam, usong-uso ngayon, attorney, yung nagbabaliktaran. Kasi yung 18 Marines, 4 sa kanila, nag-retract na. Tapos itong nagsimula, yung Orly Guteza, nag-retract na din. Binayaran daw siya ng 150 million, sabi. Or inoferan siya ni Mike Defensor at ni Marcoleta daw ng 150 million, yun daw pangako sa kanya, para magsalita. So sa tingin mo, attorney, ito bang mga pagbaliktad na ito? At kung halimbawa si Zaldico bumaliktad din, bigla siyang gumawa ng video tapos sinasabi niya na lahat ng sinasabi ko noon hindi totoo. Sa tingin mo, makakaapekto pa ito sa unang-una yung perception ng tao na sila ang talagang mga mastermind ng mga pagnanakaw sa Pilipinas? Makakaapekto pa kaya? Well, Boss Dada, lilinawin ko na marami ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na hindi tinatanggap ng hukuman ang pagbabaliktad ng isang testigo. Talagang that is viewed with suspicion at talagang yan ay, kumbaga, hindi pinaniniwalaan dahil alam na hukuman na napakadaling takutin, napakadaling suhulan ng mga testigo. Kaya nga lang, depende kung kailan sila bumaliktad. Kung sila ay bumaliktad bago sila magbigay ng testimonya sa hukuman, hindi pa rin mababaliwala ang kanilang naunang salaysay dahil pwede pa rin tignan yung ebidensya bukod pa dun sa naging salaysay nung bumaliktad. O tignan natin itong nangyari dito sa mga Marines at pati na kay Gutesa. Kung hindi naman babaliktad si Zaldico na siya nag-utos at kung hindi pa rin babaliktad yung 40 na Marines na talagang nag-deliver sila, baliwala yung pagbabaliktad ni Gutesa at itong 4.
dahil paniniwalaan pa rin si Zaldico at saka yung natitira pang mga Marines, no? So, nagsayang lang sila ng panahon sa kanila pagbabaliktad dahil yan talaga ang desisyon ng Korte Suprema. They view with suspicion and with distrust itong mga recanted testimonies, no? Now, at saka pagdating naman ng panahon, pwede pa rin naman magtestigo to si Gutesa, no? At kung ano ang magiging testimonya na sa hukuman, yun ang bibigyan ng mas mahalagang bigat ng hukuman dahil iba pa rin talaga kapag ikaw ay nagbigay ng testimonya sa harap ng hukuman, mas sagrado yan kaysa sa isang sinumpaang salaysay. So sa akin po, understandable ang mga nangyayari na pagbabaliktad dahil ang hukuman mismo nagsabi na. Kaya ka hindi namin tinatanggap talaga yung mga recantation na alam namin, napakadali manakot, napakadali manuhol. Pero kung meron pa rin natitirang ebidensya para patunayan kung ano yung pinasinungalingang testimonya, baliwala ang pagbabaliktad.